Isang maganda at mapagpalang umaga sa atin mga ka-Sunny Solar TV. Welcome to my vlog, Sunny Solar TV. So for today's video naman is demonstration po tayo ng ating solar off-grid. So yung tinakal po natin about sa battery. So dito naman ngayon ipapakita ko po sa inyo ng actual kung paano ko pong sinet up yung aking solar setup para wag agad masira. No? At least mabawi po natin yung ating investment, yung tinatawag natin na return of investment, yung ating ROI. So maraming nagtatanong po sa akin bakit dalawa po yung aking solar setup. So ganito lang po kasi yun eh. Kaya po dalawa yung setup ko po para hindi po hirap yung system. Kasi based on my experience, yun isa pa lang po yung setup ko. Kahit anong gawin ko po, lobat po yung aming battery. So kung lalagyan ko po siya ng LBD, so dati hindi pa po ako gumagamit ng LBD. Sa SEC po yan, meron yung load. Yung PWM po yung gamit ko. Meron niyang load side. So, doon po ako nagkakabit. Tapos, iset mo yung parameters doon para wag mong malobat yung battery. So, normally, yung ginawa ko yon, ang electricity po namin, pagdating po ng alas 2 ng madaling araw is wala na. Kasi kailangan mo talagang i-cut off para wag masira yung battery mo. At that time, yung battery ko noon is lead acid pa. Battery pa ng sasakyan kasi napakamahal po talaga rin ng gel type battery. So yung kumikita na po tayo ng paunti-unti sa solar, ayan, diyan po natin nilalaan yung ating kinikita sa solar para magkaroon din po tayo ng magandang solar setup. So tulad po niya, naka MPPT na po tayo na SNRE, tapos naka SNARI 3DC na rin po tayo. And then yung mga kinabit po natin dyan na mga sinasabi nila na abubot, hindi po abubot yan. Lahat po yan is may purpose para wag masira yung ating system. So ngayon guys is mag-demo na po tayo. Ayan, magsimula na po tayo sa ating demonstration. No? So pasadahan lang po natin ng konti. So meron po tayong dalawang MPPT na SCC. Yung 20 amps natin is connected sa ating light connection. Plus yung ating DC circuit breaker para always protection po tayo. Iwas po tayo sa sunog. And then meron tayong 40 amps na SEC para sa ating appliances connection. Tapos syempre meron pa rin tayong MCB and DC SPD. Ayan po. So dito naman po tayo sa ating battery bank. Ayan. Ayan. So meron tayong tatlong 55 ampere hour na ayan po yung pangalan ng ating battery. So kung palaging dyan, kasi palaging dyan po ako bumibili ng battery. Yung ating battery is German technology. So, sinet up ko po to noong May 28, 2022. So, magdadalawang taon na po yung aking battery. So, kailangan makapag-ipon na kapag nasira, may pamalit na po tayo. Tapos, dito po yung ating safety parameters. So, meron po yan na, tawag po nito. Meron po yan na wattmeter, tapos fuse. Ito po yung ating positive side. Ayan, so 12 volts lang po yung mga ilaw po natin. Ayan. Yung lahat po ng ilaw po natin is 12 volts. Ayan, pati ito, 12 volts rin po yan. Tapos, nandito naman po connected yung ating pang outlet connection. Yung outlet connection po natin is, ang design po niyan, 5 volts, 12 volts, and 220. Tulad po nito, no? Ayan, meron tayong pang-charge ng cellphone. Tapos, yung 12 volts po natin, meron po tayong pang wifi, no? Ayan, nakakonect po sa DC-DC back converter, voltage regulator po natin para 12 volts lang po yung ating supply ng ating modem. So, yan po yung kanyang mga safety features na kinabit po natin, no? So, naman ngayon is dumako naman po tayo dahil napaka-importante ng cut-off na maintindihan po natin para wag masira. So, ito po yung ating chart. Ayan. So, yung 12.7 po is 100%. Yung 50% naman po is 12.06, no? So, ngayon, i-demo ko po sa inyo. So, meron po tayo ditong tatlong LBD. Ayan. Isa po dito. Tapos, yung cutoff niya is 11.8 at 11.8. So, ito po yung ating primary, no? Ito po, no? So, ito yung sa ating light connection. Ito naman po yun sa ating outlet connection. So, mag-start po muna tayo sa ating outlet connection. Ayan. So, ito naman po yung ating loading system cut-off ng ating 220 volts, no? Ayan, makikita nyo po, 220 volts yung ating
system. Pero yung control po natin is 12.4. So dito, ang set po natin ng cutoff is 11.8. Ang reconnect po natin is 9. So 11.8 plus 9 is 12.7. So pag nag-cutoff siya, babalik yung supply ng 220 natin, ng ating 220 ng 12.7, which is naka-recover na po yung ating battery from 100%. So ngayon naman is demo na po tayo, no? Ayan. So magsasaksak po tayo ng isang heater. Alam naman po natin ang heater is malakas para mabilis bumaba yung volts. Tignan po natin kung ika-cut off niya po. So maraming beses ko na po itong ginawa sa vlog para maipa-explain po natin yung tamang paggamit ng ating battery. Ayan, no. So ayan po, nag-cut off na po siya, no. Sinaksak pa lang po natin, hindi niya na po kinaya kasi is maaga pa po, no. Hindi pa po tayo peak hour. So time check is 7:56 ng umaga. So ngayon, dahil nag-cut off siya, naka-off na yung ating secondary. Pero ang ating battery is 12.4. Ayan, no. Ayan. Kasi na-meet niya yung 11.8 kaya po siya nag-cut off. So dito po sa ating SCC, sa ating outlet connection is 12.5. So ngayon naman is i-off po natin yung ating primary, no. Ayan. Ayan. So try natin. So off po muna natin yung ating battery kaso malabo na to, no. Parang mahihirapan na akong i-cut off to kasi 12.5 na yung ating battery. So yung 12.4, ayan. Tingnan po natin sa percentage ng ating battery. 75% ay napakakunat po ng ating battery. Baka mahirapan na po ako na ipakita po sa inyo na maka-cut off po natin ng 11.8 yung ating appliances connection, pero susubukan po natin, no. Ayan. So ibalik po natin yung saksakan dito. Ayun. Pwede pala kasi meron tayong malakas humugot ng volts, no. Ayan. Sana kaya. Tatry natin mga kasani Solar TV. Ayan. Kaso nag-off po yung ating 220. So try nating i-reconnect po natin. Tapos buksan po natin, no. Ayan. Ayan. So gagawin ko lang pong 0 yan. So pasensya na po yung video kasi medyo matagal po para mapakita ko po sa inyo ng actual yung ating video. Para at least mayroon po kayong idea. So pagtiyagaan nyo na lang po tapusin yung ating video kung gusto nyo talagang malaman ang pag-solar, no. Ayan. So 11.9, Y11.9 siya. Ayan. So nakasaksak po yung ating wattmeter. Ayan. Dahil dito, no. Ito po is connected sa ating appliances connection, no. So dito natin ilagay yung light. Ayan. So 12.2 na po siya, no. Ayan. So try po natin na i-cut off po natin ng 11.8 to, no. Kasi napakahirap na po yun na gawin kasi talagang ito po bago po ito ginawa, talagang pinag-aralan ko rin po ng mabuti at nagsunog po ako ng kulay po dito para makagawa po tayo ng magandang design para naman po na parang meron po talaga tayong kuryente, no. Nod po tayo ng TV na 220 volts. Pero kaya naman po siguro to may gamit naman po tayo dun sa loob. Ayan. Try po natin na example na ma-meet po natin si 11.8. So bukas na po yung ating TV. Ayan, light connection. Mahulog naman yan dyan, anak. Kaya mo lang siya magkulit. Ayan, bukas na po yung ating TV. Ayan. Naan mo, anak? Ayan. So, actual na po tayo dito, mga ka-sunrise. Ayan, nandito na po tayo sa ating YouTube studio. Saksak po natin yung outlet po natin dito, no? Para mabuksan po natin yung TV dito sa kabila. Hinaan mo, anak. Hinaan mo lang, anak, pero buksan mo. Nag-off? Wait lang, di nakasaksak yung ating isang outlet. Ayan, saksak po muna natin yung outlet. Yun sa kwarto. Nak, pasaksak muna ako dyan, nak.
Pasensya na po kayo, medyo matagal kasi gusto ko po actual video po tayo para wala pong edited. Saksak po natin dito yung ating outlet. So, sabi nila mas maganda daw na walang putol yung video para makita po natin na talagang digit po yung ating binablog, no? Ayan. So sabi ko nga po sa inyo, pinag-aralan ko po to para magkaroon po ako ng 24/7 na libreng kuryente, no? Ayan. So bukas na rin po yung ating ilaw dito. Tapos punta po tayo sa ating TV pala. Ayan. Ayan. So bukas na rin po yung TV natin po dito. Ayan, 7:58 ng umaga. Ayan, balik po tayo doon. Napakahirap na po talaga kasi napakakunat na po no. 63%. Tapos meron pa po tayong araw, no. So matagal po yan bago yan mag-cut off, no. So ngayon naman, ayan, ito yung voltage po natin, no. Ayan, try po natin buksan yung malakas humugot ng volts. Charge po natin tong Bluetooth speaker natin. Power on. Ayan. Bluetooth mode. Ayan, bukas na rin po yan, no. Ayan, pati yung tawag nito yung ating TV sa kabila is bukas na rin sa kwarto. Tapos 12.2 pa rin. Talagang makunat po kasi talaga yung ating battery. So ngayon naman is mag-load tayo ng electric pan, no. Ayan, pasensya na po kung talagang kailangan mahaba yung video kasi kailangan ko pong ipakita talaga sa inyo nang wala po tayong ini-edit. Ayaw kasing putulin, baka sabihin edited po yung ating video. Kaso wala na tayong masaksakan dito, no. Wala na tayong masaksakan. So ngayon punta tayo sa kwarto. Doon po natin isaksak itong electric pan na to. Ayan. So parang may available pa ako dito, no. Tignan natin kung papabutin natin ng 50% yung ating battery. Yung primary po yung ika-cut off po natin. Ayan. Bukas na rin po yung electric pan natin dito sa kwarto. Pero consistent pa rin na gumagana yung ating system, no. Ayan. Tapos buksan natin yung DC electric pan po. Ayun. Nag-cut off na yung ating primary. Pero yung secondary natin nag-cut off kasi namatay po yung ating 220 volts. Pero yung ating primary is nakabukas pa rin po, no. So napakahirap na pong i-cut off niyan. Ayan, kahit bukas na po yung ating charger, no. Ayan, yung ating Bluetooth speaker. Napakakunat po kasi nito, no. Ayan, para makapakita ko lang po sa inyo na magka-cut off po siya, isi-set ko po siya sa 12.1 yung ating cut off. Para makita po natin na kung anong volt siya hihinto. So, off po yung ating panel dito. Ayan. So, pasensya na po. Kailangan tapusin nyo po yung video para makita nyo po, no. Ayan. So, set po natin sa 12. And set po natin sa wala. Wala, nagloko po yung ating status charge po natin. Napakahirap talagang i-cut off ng ating system, no, kasi makunat talaga yung ating battery. So 12.0, 60% yung ating battery. So napakatagal niyan. So tignan po natin dito sa ating percentage. 12.2. So napakatagal i-cut off niyan. So ngayon, iyan, bukas pa rin yung ating charge ng ating Bluetooth, no. Ayan, bukas pa rin po yan, no. Naka-charge pa rin yan. So on po natin. Ayan. Tapos Bluetooth mode. Try nating ma-reach 11.8, no. So magbukas po tayo ng ating, ayan, tumutunog kasi, off na lang po natin. Ayan. So try natin na ma-reach 11.8 para mag-cut off po yung ating primary. So magbukas po tayo ng DC fan. Ayan, kasi yung ating outlet connection, guys, is ang connection po niya is 5 volts, 12 volts, and 220. Tapos, charge na rin po natin yung power bank po natin, no. Ayan. Ayun. Nag-cut off na po siya, no. Ayan. So, once na nag-cut off po siya, ayan, by 11.8, ayan po yung actual na laman po ng ating battery, 12.4. Dito sa ating design, sa ating cut off. So, dito naman sa ating SEC is 12.3. So, safe po siya sa 11.8 na cut-off para safe po yung ating battery. So, yung 12.3 is
Ayan. Yung 12.3 is 12.3 is, tingnan po natin sa percentage, no, na mula sa ating battery, no, 71%. So safe na safe po tayo dyan. So from 6 a.m. to sabihin natin 8 a.m. ng umaga, talagang hindi namin nalolobat yung aming solar setup kasi pinag-aralan ko po yung design niya. So kahit naka-off na po yung ating outlet connection, ayan, nakikita nyo po, meron pa rin tayong ilaw kasi dalawa nga po yung ating solar setup. So working po yung ating ilaw mula dun sa kwarto hanggang sa dining, hanggang dito sa ginawa natin na decorative light. Ayan. At yung ating outlet connection, nakita nyo naman po is naka-off na po yung ating wattmeter kasi wala na po siyang supply. So ngayon naman is para makatotohanan po talaga na hindi ko po kayo binubudol, i-cut off po natin yung ating ilaw. So yung ating light connection is naka-cut off rin po yan sa 11.8. So try po natin, i-reach po natin yung 11.8. So buksan po natin yung ilaw po natin. Tapos i-off po natin yung ating panel. Ayan. Para mag-moon para walang harvest. Tapos i-try po natin ma-reach si 11.8. So nagkabit po ako ng malakas na ilaw, no. Ayan, for demo purposes po kasi kaya nagkabit po ako niyan. Tapos buksan po natin lahat ng ating light connection. Tingnan natin anong mangyayari kapag nag 11.8. Ayan, buksan po natin. Ayun. Di ba guys? Nag 11.8 siya. Nakabukas lahat ng ilaw po natin sa sala, sa dining. Ayan. At na-reach siya sa 11.8. Ano nangyari sa atin ngayon? Nag-brown out po tayo, no? Wala po tayong supply. Naka-off po yung ating supply indicator, yung ating 2 wattmeter. Pero sa ating SCC, ayan, naka-moon po siya. Yan, actual ko po yung ginawa po yan para mas makita nyo po na ganyan po natin sin-set up yung ating solar. So, on na po natin yung ating panel. Ayan. Tapos, ibalik na po natin yung ating supply. Ayan, so, ganyan ko po siya sinet up, no? Kailangan po, alam po talaga natin yung mga parameters, lalo na po kung gusto mo mag-off-grid, kung ayaw mo nang magbayad kay Meralco. Dapat aralin po natin yung ating solar setup para wag pong masayang yung ating investment. So ngayon, ibabalik ko na po siya. Ayan. So tanggalin na po natin yung other load, no. Ayan. Ayan. So try po natin ibalik. Ayan. Ayan, bumalik na po siya agad. So, ganun lang po siya kadali. Gawin natin 9 po yan. Tapos ito. Balik po natin. Yan. Ayan. Tapos, ayan. Bumalik na po yung ating supply. Bumalik na rin po yung ating ilaw. Tapos, try natin buksan yung ating TV, no? So, 11 point, yung sa ating primary is 11.2. Ayan. So, nakabukas kasi ito, no? Ito po yung pinakamalakas ko po na charger, no? Ayan. Ayan. 36 watts po kasi yan. Kaya umuhugot po ng volts yan, no? Ayan. Enough ko po. Ayan. 12.0. Tapos, patayin po natin yung ating mga charger. Ayan. 12.5. Tapos, i-reset na po natin. What will happen po, no? Ayan. Balik po natin yung supply. Ayan, bumalik na po yung supply. Ayan, working na rin po yung ating 220. Ayan, after ng leak, magkakaroon na po siya ng power dito sa ating wattmeter. Ayan, bumalik na po yung ating supply, 220 volts. Ayan, tapos, ayan, tapos, on na po natin yung ating TV. Laki yung remote. On na po natin uli yung ating TV, no? Ayan. Mas minubuti ko na po na makita nyo po, no, para hindi ko po kayo nabubudol kasi may nagsasabi sa atin na ini-edit po natin yung ating mga video, no, para mapag-promote lang ng renewable electricity. Hindi po, no, pinag-aralan po nating mabuti yan, no. And kita nyo yung ating clock nag-reset kasi nag-cut off po tayo. Ayan. So 24/7 free electricity power ng solar yan, mga ka-sunrise. So, i-upload ko po ito ng buo para
At syempre tapusin nyo na lang rin po mga Kasani Solar TV para makakuha po kayo ng tips and idea about sa solar.